Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Innocent Substitute, Christ in the Place of Sinners. Hahanguin po natin ang pag-aaral natin sa Matthew chapter 27 verses 15 hanggang 26. So samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, "Which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah?" For he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him. While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message: "Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him." But the chief priest and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. "Which of the two do you want me to release to you?" asked the governor. "Barabbas," they answered. "What shall I do then with Jesus who is called the Messiah?" Pilate asked. They all answered, "Crucify him." "Why? What crime has he committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him." When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. "I am innocent of this man's blood," he said. "It is your responsibility." All the people answered, "His blood is on us and on our children." Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Pagpalain nawa ng ating Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, para lubusan nating maunawaan ang mga talata, imaginein po natin na tayo ay nasa isang courtroom where a guilty criminal stands before a judge awaiting the rightful sentence for his crimes. And then unexpectedly, the judge declares that an innocent man will take the place of the guilty. The guilty one is set free while the innocent man is condemned. Mga minamahal, this is precisely what we see in the trial of our Lord Jesus Christ before Pilate. Ang makasalanan ay pinalaya at ang matuwid ay pinarusahan. The sinless Son of God took the place of the sinner's life. Kinuha ni Jesus ang buhay ng makasalanan at siya ang pumasan, at ang makasalanan kinuha ang pagiging matuwid ng Panginoon at siya ay pinawalang sala. Lubusan nating maiintindihan ang passage na ito kapag nakita natin, mga kapatid, ang konteksto at ang tunay na aral. Unahin po nating ipakita na dito sa mga talata ipinapakita yung depravity of the human heart. Yung karumihan ng puso ng tao, yung kalagayan ng puso ng tao na mas pipiliin ang hindi matuwid, pipiliin ang kadiliman, pipiliin ang masama, pipiliin ang malayo sa kalooban ng Diyos sa halip na ang kalooban ng Diyos. Ang tawag po doon ay yung depravity of the human heart. Because of our sinful nature, hindi natin makita ang matuwid sa harapan ng Diyos.
Hindi natin makita ang kalooban ng Diyos. Ang lagi nating makikita ay ang gusto ng dikta ng pita ng ating mga laman. Sa mga talatang ito, ipinakita una yung depravity of human heart and the glorious truth of the substitutionary atonement of the Lord. Kung saan dito pa lamang po sa larawang ito, makikita na natin yung pagsasubstitute ng righteousness ni Christ para palayain ang isang karumal-dumal na makasalanan. Mamaya lubusan nating maiintindihan kapag atin ang nakita ang takbo ng kasaysayang ito. And as we examine this sin, we will see how Christ condemned so that we might set free. Amen. Mga kapatid, hindi po aksidente na ang pangalan ni Barrabas ay Jesus. It is not an accident na ang pangalan din ni Barrabas ay Jesus. Kaya dalawang Jesus po, mga kapatid, ang pamimilian dito. Si Jesus Barrabas at si Jesus the Messiah. Representing two nature. The carnal nature and the spiritual nature. It also represents two Adam. The first Adam in the Garden of Eden and the second Adam on the cross. Kaya napakaganda ho ng Biblia eh. Hindi talaga ho nagkakamali ang Bible eh. Ng pagbibigay ng paghahalintulad. Kung sa pamamagitan ng unang Adan ay nagkasala ang tao at nasadlak sa kamatayan bunga ng kasalanan ito, sa pamamagitan naman ng ikalawang Adan representing the Lord Jesus Christ, magkakaroon ng paglilinis ng kasalanan at magkakaroon ng paglaya rito at ng buhay na walang hanggan. And here, again, a representation of the two nature, Judah or Jesus Barrabas representing the old human depravity, the nature of human dead because of sin, and Jesus Christ, who is life, the only way to the Father. Kaya, tingnan po natin at ating pag-aralan ng mga talata. Meron pong choice, ang tao na pipiliin. And the choice is between Jesus Barrabas and Jesus the Messiah. Noong araw, mga kapatid, kostumbre na nagpapalaya ng bilanggo. Dito po ay pamimilian ng tao kung sino ang kanilang palalayain. Si Pilato po ang Roman governor, no, nung panahon na yon. And follows a custom of releasing prisoner, tinataon ito sa isang pista. No po? At ang tao'y pipili. People will choose. No po? So he presents, the governor will present to the people two choices. Jesus, the innocent king of the Jews, or Jesus Barrabas, a notorious criminal. So Barrabas was likely a revolutionary, a murderer, and an insurrectionist. Kung paano natin ito nalaman ay sa aklat po ni Marcos, mababasa natin doon, binanggit kung sino si Barrabas. A man called Barrabas was in prison. Take note, nakakulong na siya bago pa dakpin ang ating Panginoon. Si Jesus ay dinakip at the following day ay pinamilian ng mga tao kung sino ang papalayain. Yung dati nang nakakulong because of an insurrection, who committed murder at nag-commit ng uprising. No? So basically, ito pong si Barrabas ay may followers din ito eh. Kasi siya po ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, insurrectionist. Ibig sabihin, mga rebelde yan. Nag-aaklas po yan sa Roman Empire. At sila po yung mga sa panahon sa Pilipinas, mga NPA yan. Wala nang ginawa kundi kalabanin ng gobyerno. No? Na sa buong panahon ng kanilang buhay, nabuhay na sila sa mga
pakikipagdigmaan laban sa gobyerno. No? Simula sa kalye hanggang ngayon ay nasa Kongreso at nasa Senado na. Wala pa rin tigil ng pakikipaglaban yung mga yan laban sa gobyerno. At ang malupit dyan, pumapatay sila kapag hindi nila kapanalig sa kanilang mga paniniwala, pinapatay nila. So, they are considered to be murderer, insurrections. At yun po ang nangyari mga kapatid. Nakakulong itong si Barrabas dahil sa kanyang mga ginawang krimen. Sa Lucas 23:19, binanggit din doon si Barrabas at ang sabi, Barrabas had been thrown into prison. Anong dahilan? For an insurrection in the city and for murder. So hindi tayo iniwanang clueless kung sino si Barrabas. Ipinakita sa atin ng Bible na talagang maruming tao, masamang tao itong si Barrabas. At ipinakikita po sa pagpiling gagawin ng mga tao ang isang katotohanan. Ipinakikita po mga kapatid yung sinfulness of the human heart. The crowd, influenced by the chief priest and the elders, demands the release of Barabbas and calls for Jesus to be crucified. Noon pa man mga kapatid, talagang likas na ang mga pare ay pakialamero pagdating sa affair ng government. Maging panahon pa ng Roma, kitang-kita ho natin na sila ay nakakiling sa mga makakaliwa, doon sa mga mapag-aklas, doon sa mga hindi matuwid. At ito pong mga paring binabanggit dito at mga elders na binabanggit dito, ang mga pari at mga elder na kinamumuhian ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, kapag yung mga dapat ay naninindigan sa katotohanan, yung mga dapat ay nagtuturo ng katuwiran, yung mga dapat ay nagpapaka-ipokrito at namumuhay na kunwari banal pero hindi totoo, kinamumuhian niya ng Panginoong Hesukristo. At dahil kinamumuhian niya ng Panginoong Hesukristo, buong tapang na inilalantad ng Panginoon ang kaipokritohan ng mga leader kunwari ng relihiyon. Pero basically, may kinikilingan niyang mga politiko. May mga kinikilingan niya na mga rebelde, may mga inaayudahang masasamang mga tao. Panahon pa ng Panginoong Hesukristo, marami ng ganon. Kaya yung mga leader ng simbahan na nag-iendorso, mga pumipili ng Barabbas sa panahon natin sa pag-asa na iyon ang makapagpapalaya sa kanila sa pagkaalipin sa gobyerno ng Roma. Pero take note, kung nung panahon ng Panginoong Hesukristo, itong mga chief priest na yan na taong paring simbahan, nakikinabang na sa mga Romano, pero sa likod, kalaban din ng mga Romano. Kabilaan po yan. Kaya ang tawag ng Panginoon dyan, hindi lang ipokrito sa pananampalataya, ipokrito din niyang mga yan pagdating sa politika. Kunwari, kakampi ni ganito, pero pagtalikod, kakampi ni ganoon. Pinakawalang kwentang tao, yung hindi mo pa mapanghawakan yung kanyang sinasabi. Kaya po yang si Eddie Villanueva, isa po yan sa hindi dapat paniwalaan. Nabola po kaming maigi niyang si Eddie Villanueva. Iko-connect ko lang saglit. Nung si Eddie Villanueva tumakbo bilang presidente, kami pong mga pastor nakiusap dyan. Sabi namin, bago mo ilatag ang iyong programa, ang iyong plataforma, bago ka tumakbong presidente, hindi ba pwedeng congressman muna o kaya'y senador ang iyong takbuhin? Susuportahan ka naman namin pero wag muna presidente. Pero ano po ang sinabi sa amin niyang si Eddie Villanueva? Ang sabi po niya, yung Bishop Villanueva, yung pastor ng JIL, ano po sabi niya sa amin? Hindi. Kasi malinaw na narinig ko ang tinig ng Panginoon. At ang sabi sa akin ng Panginoon, presidency or nothing. Kung hindi ako tatakbong presidente, wag na lang. Kasi hindi ko rin naman magagawa ang ipapagawa ng Diyos kung hindi presidente.
So, yun po ang kanyang campaign. Hindi siya tatakbong mayor, hindi tatakbong congressman, hindi tatakbong senador or vice president. President ang sinabi ng Diyos na kanyang takbuhin. Pagkatapos nung natalo, alam niyo po ba kung ano siya ngayon? Siya po ay congressman ng ng party list. Hindi nga po siya personally ang ibinoto. Kung hindi ibinoto ang kanyang party list, hindi siya magiging congressman. At baka kung siya ang tumakbong congressman, hindi siya iboto ng tao dahil nagsinungaling siya. Kaya yung mga naandyan sa politika na mga pastor, tigilan ninyo yung mga pinaggagawa nyo. Bumalik kayo sa pagiging pastor. Yan ang pagkatawag sa inyo ng Diyos at maging tapat kayong mga pastor. Nakakalungkot sa Pisaga. Meron pa hong isa sa balita ko. Sa Cavite, tumatakbong gobernador, pastor daw yun. Kung matuwid kang pastor, magpastor ka na lang, pastor. Dito ho makikita natin kung ano yung mga kalokohang ginagawa niya mga pari na yan eh. Dito po mga kapatid, kung pwede lang na sila'y makialam ng lubusan sa gobyerno, gagawin nila. Pero yung mga most of the people who enter politics na sinasabing mga Kristiyano, most of the time mga ipokrito, kakainin ninyo mga sinabi ninyo dati at makikipagkompromiso kayo. Si Manny Pacquiao, ano pa bang kailangan ng taong yan pagdating sa kasikatan, pagdating sa salapi? Ngayon tatakbo na namang congressman. Siya yung may kwentong kabayo at kung ano-ano na kinausap daw ng Panginoon, nakausap ng Panginoon at lingkod ng Panginoon. Pero ngayon yung dating isinusukan niya na sinasabi niya magnanakaw, ngayon pinakamagaling na presidente para sa kanya kasi katiket at kapartido niya. Ang tawag doon, kaipokrituhan. Nakakapanggigil lang po mga kapatid ang nangyayari sa politika, and it only shows the sinfulness of the human heart. Sa bagay, ano bang magagawa natin? Mapipigilan ba natin ang dikta ng puso ng nakararami? Sapagkat yung nakararami na nakakiling sa masama, mananatili na nakakiling sa masama. So, dito po, the crowd influence. And look at the crowd. Yung mga tao, nakikinig sila sa kanilang mga leader. Nakikinig sila sa leader ng relihiyon at napakarami pong ganito ngayon. Mga blind, obedient followers of the religion. Kung ano sabihin ng kanilang leader, iyon ang kanilang gagawin. Boboto kung ano sabihin ng kanilang leader. At most of the time, ang pinipili ng kanilang leader, Barabas. Hindi ba kayo nagtataka? Kayong mga napapangunahan ng inyong mga leader sa inyong mga ibinobotong kandidato. Ang kalagayan ng Pilipinas at ang kabulukan ng sistema, ng kultura, ng ekonomiya, ng justice system, at ng tinatawag na security ng ating bayan, bunga ng pakikinig ninyo sa mga peking leader ng inyong relihiyon. Sige, magpa-impluwensya pa kayo. Bumoto kayo ayon sa kanila na nakikinabang sa mga ayuda ng mga politikong humihingi ng awa sa inyong mga poon. Nakakalungkot. Masaya ka ba sa bansa mo, kapatid? Masaya ka ba sa political climate ng bansa, kapatid? Ngayon magrereklamo ka, sino ba bumoto dyan? Di ba yan ang idinikta ng inyong leader mula sa sentral? Si Barabas ang pipiliin ng tao sa halip na ang kalooban ng Panginoon.
Pasensya na kayo, Semana Santa, mahal na araw, pero dinala ko ang mensahe sa kalalagayang politikal ng bansa. Pero gusto ko lang magbigay ng insight, mga kapatid. Every time na mag-e-eleksyon at umiral ang gusto ng tao, ang pipiliin lagi ng tao ay ang Barabas sa halip na ang Kristo. So, makikita po natin dito, mga kapatid, the deep depravity of humanity. When given a choice, sinful man rejects righteousness and chooses wickedness. Amen? Ito po yung nature ng tao. Pag pinamili ang tao, ang pipiliin ng tao ay ang sinful human nature. And he or she will reject righteousness. This mirrors the spiritual condition of every person apart from Christ. Kaya malibang pangunahan ng Panginoon ang ating mga pasya, mag-e-eleksyon na naman, pipili na naman. Dito po sa Canada, sabay, pipili din ang magiging susunod na Prime Minister. Hindi naman pipiliin yung tao Dito ang ibinoboto, partido. Mamimili tayo ng partido na mangunguna sa Canada. Sinong pipiliin natin? Dikta ng pastor? Manalangin po kayo. Hilingin nyo sa Panginoon na sa pagboto ninyo, yung dikta ng inyong konsensya at ng kalayaan ng inyong puso ang masunod. Dahil naniniwala naman tayo sa katotohanan, kahit sinong lumabas dyan, kalooban yan ng Diyos. At pagkatapos ng botohan, kung hindi mo gusto yung nanalo, tigilan mo na ang pagrarally at matuto ka ng sumunod. Kung 6 na taon, iyon ang presidente. Kung 6 na taon, iyon ang prime minister. At kung sino mang mga pulpul na naupong congressman o senador, pinili yan ng Diyos, marahil una para parusahan tayo, para tayo itama, pero ang ating tungkulin, sundin kahit gaano kapulpul ang mga congressman at senador na yan. Kamay yan ng Diyos. Marahil para tayo parusahan, marahil para tayo turuan, pero basically, ang layunin dyan ng Diyos ay dapat masunod. Wala tayong gagawin, kundi sumunod at tigilan na ang kararebelde, tigilan ang kararali, tigilan na ang pag-aaklas. Amen? So dito po, any choices of human apart from Christ will always be for the sinful nature. Ano sabi ng Romans 3:10-12? Parati niyo po naririnig yan dito. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Imagine ninyo, mga kapatid, ang isang village where 2 men stand before the people. One who healed the sick and showed kindness, and another who robbed and murdered. Anong dapat piliin ng tao? Isang nagpagaling ng mga karamdaman at isang nagnanakaw at pumapatay ng mga tao. But the people irrationally demand the release of the criminal and they rejected the healer. This is what happened when they chose Barabbas over Jesus. Amen? Now, sa gitna ng kontrobersyang ito ay may isang lalaki. May isang lalaki na pwede ring mang-impluensya. Kung may impluensya ang mga pare, ang mga elders, yung mga chief priest, meron din isang may influence. At sino ito?
Siya po'y walang iba kundi si Pilato. Sabi po ng Matthew 27:19, while Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message. So ito po si Pilato, habang nililitis ang Panginoon, katanggap ng text galing sa asawa. So talaga ho minsan yung mga asawa ng mga makapangyarihan nang i-impluwensya. Kaya mag-iingat din ang mga pastor. Sino ba pastor sa simbahan? Ikaw ba o yung asawa mo? Marami ho kasing mga asawa nagpapakapastor. Nakakita na ho ba kayo ng simbahan na si pastor sunod-sunuran sa kanyang asawa at si misis ang siyang mukhang pastora? No, kaya delikado yung pastore, hindi nga pinapayagan yan Kasi ang mga babae, sa kasaysayan ng Biblia, mula Genesis hanggang ngayon, pakialamera. Kaya nga sinasabi ng Biblia, babae, pagdating sa pangunguna, sa simbahan, tumahimik ka. Hindi po yun dahil si Apostol Pablo'y galit sa babae, hindi. Ang Diyos ang may utos nun. Kayong mga babae, magsitahimik kayo, hindi kayo pastora. At wala po dapat pastora. Pag nasa pulpito, kaya yabang, akala mo mga kung sinong mga pastorang mga babae ito Hindi po yun pinapahintulutan ng Diyos. Dahil masama ang nagiging bunga pag nakikialam na. Pastor, dito naman sa konteksto ng ating talata mabuti naman yung gustong sabihin dito ng babae. In fact, maganda yung text ng asawa ni Pilato Kung pinakinggan lang ni Pilato yung boses ng misis niya, di sana hindi napako si Jesus sa krus. Tama naman po yun. Pero kung hindi napako sa krus ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. At kung hindi napako sa krus ang Panginoon, walang redemption of sin. But take note of this, mga kapatid. Let us take that out of context. Minsan, yung pakikialam ng mga babae nakapagdudulot ng kapahamakan. Sa kasaysayan ni Adan, sa kasaysayan po ni Lot, sa kasaysayan po ng maraming mga propeta, maging ng asawa ni Job, napakabigat ng mga suggestions ng mga babaeng ito na ikinapahamak ng mga asawa nila. So nakatanggap si Pilato ng message galing sa kanyang misis. At ang sabi, huwag mong pakialaman ang taong yan, inosente yan. Napanag-inipan ko yan at masyado akong nabagabag sa aking panag-inip tungkol dyan. So may warning, May warning na si Pilato galing sa kanyang misis. Minsan naman, let us take this into consideration. Ang binabanggit ko kanina ay may kinalaman sa pangunguna sa simbahan. Dapat ang babae, huwag kayong pakialamera. Pero pagdating sa kalagayan ng buhay pag-aasawa, sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya, mga bagay na may kinalaman sa buhay ng anak, sa kalagayan ng buhay, relationship ng husband and wife, sinasabi rin dito, kayong mga lalaki, makinig kayo sa asawa nyo. Pagdating sa usapin ng mutual understanding in the bond of marriage, importanteng magkaintindihan. Hindi po pwedeng ikaw lang lalaki ang nasusunod at lahat ng gusto mo ang makapangyayari. Kaya nga binigay iyang babae sa iyo para maging katuwang mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. So, balik tayo sa ating pag-aaral. Pilate's wife sent warning. And this warning highlights the innocence of Jesus. Yet Pilate ignores the warning, driven by political fear rather than justice. He ignored the warning. Second, a world indifference to truth. Anong ibig sabihin? Like Pilate,
Many hear warnings about Christ, and yet they suppress the truth in unrighteousness. Ano sabi ng Romans 1:18? The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Alam niyo po, alam ni Pilato ang totoo eh. Sinabi ng kanyang asawa, inosente si Jesus. And he also knows that Jesus was innocent. Pero sinopres niya ang katotohanan. Nagbulag-bulagan siya sa katotohanan. Sa political system ng Pilipinas, mangyari lang yung kanyang political agenda kahit na makasagasa ng iba, kahit sirain ang saligang batas, kahit huwag tuparin ang itinatadhana ng korte. Masunod lang ang kanilang gusto. Tatakpan nila ang kanilang mata, and they will hide the truth. They will suppress the truth, and they will do unrighteousness. Amen? Kaya, people today ignore the gospel calls and harden their hearts against the truth. Yan naman ang totoo. Amen? Kapag ganon ang senaryo, katulad ng ginawa dito ni Barrabas, imagine a man hearing tornado sirens but refusing to take shelter because he is too busy. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? This is how sinners ignore God's warning only to face judgment. Another illustration, ilarawan po ninyo ang isang doktor. A doctor warning a patient to take his medicine. But the patient disregard the medicine. And it grows worse. The sickness grows worse. Si Pilato, he was warned but ignored the truth, leading to the greatest miscarriage of justice in history. Amen? Kapatid, ikaw, alam mo ba katotohanan? Now, the question is, iba yung nakakaalam ng katotohanan at ipinamumuhay ito? Kesa naman doon sa alam ang katotohanan, tapos hindi naman ginagawa. E di mabuti pa yung hindi alam ang katotohanan, tapos ginagawa ito. Pwedeng ganon, di po ba? But either way, nakakalungkot na madalas yung mga taong simbahan, yung nakaalam ng katotohanan, sila pa ang nagiging dahilan sa mga injustices na nangyayari sa mundo ngayon. At dito po, sa ating kasaysayan, taong simbahan, chief priest, elders of the church, ang may kagagawan ng greatest miscarriage of justice in history. Anong ginawa ni Pilato pagkatapos nito? Pilate's attempt to wash away guilt. Basahin natin ang talata. What shall I do then with Jesus who is called the Messiah? Pilate asked. Crucify him! Why? What crime has he committed? Asked Pilate. Tinanong niya ang mga tao kung anong kasalanan. Wala naman silang maisagot. Anong dahilan at kailangan siyang ipako? Wala silang isinagot. Ang isinigaw lang nila ay parusahan siya nang wala silang nakikitang dahilan. Pilate see no crime, no sin that Jesus committed. And I do believe the people as well saw the righteousness of Christ.
The reason na wala silang maibigay na dahilan ay palatandaang wala naman talagang dahilan. Inis lang sila. Hindi lang nila gusto ang mga katuwiran na itinuturo ng Panginoon. Ayaw lang nila na inilalantad ng katotohanan ng kadiliman ng kanilang mga buhay. At lahat tayo ganun. Ayaw nating nasasabihan na tayo'y makasalanan. Ayaw tayo na nasasabihan na tayo'y mali at yon ang ginawa ng Panginoon. Hinahamon tayong magsisi. Pero dahil hindi tayo naniniwalang makasalanan tayo, hindi tayo naniniwalang kailangan natin ng pagsisisi at sino ka para sabihin sa akin yon. Pinakamadaling gawin ko ay tanggalin ka sa aking daanan. And I don't wanna see you again. Crucify him. Verse 24, and when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. Pilate washed away his guilt. Tinanong ni Pilato, what shall I do with Jesus? The crowd cries, crucify, crucify. But instead of standing for justice, Pilate caves to public pressure and declares himself innocent by washing his hands. Mga kapatid, maaari sa paningin ng mga tao dahil sa paghuhugas ng kamay ni Pilato, absuelto na siya. Pero ito yung patunay ng external washing cannot cleanse the guilt inside. Amen? External rituals cannot cleanse guilt inside. Let us look at the human responsibility in Christ's death. Though Pilate attempts to absolve himself, Pilate remains as guilty. Every sinner is responsible for rejecting or accepting Christ. Pag hindi natin tinanggap si Kristo at hindi natin siya nakilala bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, isa lang ibig sabihin nun, kaparusahang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen, mga kapatid? At maliban na ang Diyos ang kumilos sa taong yon, baguhin ang kanyang puso, i-regenerate ang kanyang dead spirit, there is no hope for everyone. There is no hope for that people, for that person, for all people. Malibang ang Diyos ang kumilos, we will all land in hell. Now let us look at Christ's willing submission. Ang tanong, did Jesus resist? Jesus does not resist, but willingly accepts condemnation. Why? Because it was a fulfillment of Isaiah 53 verse 7. Like a lamb that is led to the slaughter, Christ did not open his mouth. Sa halip na magtutungayaw, sa halip na magsisigaw doon, hindi ako makasalanan, wala akong kasalanan, ako piliin ninyo, wag si Barabas, walang kataga na lumabas sa bibig ng Panginoon. He did not open his mouth, fulfilling Isaiah 53 verse 7. To illustrate, imagine a firefighter
rushes into a burning building to save others, knowing he may perish. Jesus willingly stepped into the flames of God's wrath to rescue sinners. Tinalakay ko na to kahapon, mga kapatid. Hindi madaling inumin ng saro, sapagkat yung saro na iinumin niya, yun ay judgment ng Diyos, yun ay ang parusa ng Diyos. Sinong iinom ng isang matinding kaparusahan na hindi mo naman ginawa? Pero iyon ang saro ng ating Panginoon. Kaya ang panalangin niya, Lord, if it is possible, take this cup away. But not my will, but your will be done. Like a firefighter, he rushed into the building, saved those people inside the building, knowing that by doing so, he may perish and die. But Jesus willingly stepped into the flames of God's wrath to rescue us from the flame of hell. Amen? And another illustration, imagine a judge condemns an innocent man to avoid an uproar in the city, knowing it is wrong, but fearing the consequences. Anong pinili ni Pilato? Pilate chose political convenience over justice. He washes his hands, yet his guilt remained. Amen? Kaya dito napakaraming lesson, mga kapatid. Napakaraming application na pwede nating pagtuunan ng pansin. Pero makikita ho natin sa mga talatang ito ang napakaliwanag na sovereignty ng ating Diyos, na siya ang kumikilos sa lahat ng mga pangyayaring ito. Ano pang susunod nating makikita? The innocent condemned and the guilty set free. Because of what Pilate did, pinalaya ang isang mamamatay tao at paparusahan ang isang matuwid. Matthew 27:25, all the people answered, His blood is on us and on our children. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Nang naghugas ng kamay si Pilato at ang sabi niya, wala akong kasalanan, hindi ko to responsibilidad. Responsibilidad ninyo ang dugo ng taong ito. Alam niyo po ang sagot ng mga tao? All the people answered, His blood is on us and on our children. If they only knew that the blood of the Lord Jesus Christ cleanses away sins, they have done otherwise. Pero mga kapatid, totoo naman, ang dugo ng ating Panginoon is on us and on our children. Barabbas, a criminal, is released, while Christ, the spotless Lamb, is condemned. And this is a powerful picture of the substitutionary atonement. Ang hirap banggitin. Substitutionary atonement of Christ, wherein Christ taking the place of sinners like you and me. Amen? Let us look at Christ as our substitute. Just as Barabbas walked free because Christ was condemned, every believer is freed from sin's penalty because Jesus took our place. Amen? 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. That is the doctrine
and a verse that support the doctrine of substitutionary atonement of Christ. He who knew no sin was made sinful, so that in him we might become righteous. Isaiah 53 verse 5 says, He was wounded for our transgressions, He was crushed for our iniquities. And let us see, mga kapatid, let us look at the power of the gospel. The sin of Barabbas and Jesus is a visual representation of the gospel. Kung meron pong napakagandang example to present the gospel, is no other than but this. Pinalaya si Barabbas at tayo yon, guilty, deserving punishment, ikaw yon at ako, tayo si Barabbas. But Christ, the innocent one, took our place so that we might be justified before God. Amen? Kaya mga kapatid, as much as we hate the people for choosing Barabbas, it only shows the greatness of God's love. Na si Barabbas na nangangailangan ng parusa at kamatayan ay tinubos, ipinalit ang Kristo na walang kasalanan. That is the picture of the gospel. Imagine a death row inmate being led to execution, then suddenly an innocent man steps in and take his place. The inmate walks free, overwhelmed by grace. This is what Christ has done for us. Amen? In fact, bilanggo na si Barabbas bago pa dumating ang Panginoon. And that is a very good picture of the saving works and the redemptive works of Christ. Another illustration, a wealthy man pays the enormous debt of a poor beggar who could never repay the debt. The beggar, undeserving, is free from his burden. Likewise, Christ paid our debt of sin when we had nothing to offer. Jesus paid it all. Amen? Now, if the question will be given to us today, what will you do with Jesus? Pilate asked, what shall I do with Jesus? This is the question before every person. Will you reject him like the crowd? Are you going to wash your hands like Pilate? Or accept him as the innocent Savior who died in your place? In application, for the unbeliever, you stand guilty before God. Will you accept the substitute that Jesus Christ who died for you? For the believer, rejoice in the grace of substitutionary atonement. Live in gratitude and holiness, knowing Christ has taken your place. Amen? So in closing thought, Barabbas was freed because Jesus was condemned. We are free because Jesus bore the wrath of God. And this is the beauty of the gospel. Amen? God's justice is satisfied and sinners are saved. Pagpalain po kayo ng Panginoon
Sana po sa mahal na araw na ito, sa ating mga pagbubulay-bulay, maging instrumento ang mga pag-aaral na ito upang ating lubusang makita ang tunay nating kalalagayan sa kamay ng ating Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.